Siguraduhin mong hindi na siya magpapakita pa, kahit kailan. Nanigas si Clara sa kanyang kinatatayuan. Ang boses na yon, malamig at matigas, ay tila isang piraso ng yelo sa mainit na umaga. Kumabog ang kanyang dibdib habang nakatanaw siya mula sa pasilyo patungo sa hardin. Doon, sa ilalim ng sinag ng araw, nakita niya si Sir Marco na may ngiti sa labi. Iniaabot ang isang maliit na kahon kay Ma'am Melissa. At si Melissa, ang may-ari ng malamig na boses na yon, ay biglang nagbago. Ang kanyang mukha ay naging larawan ng isang anghel. Ang mga mata niya ay naging maamo. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng pulot. "Oh Marco, na you shouldn't have," sabi nito sa malambing na tinig, kasabay ng pagtanggap sa regalo. Hindi alam ni Sir Marco na ilang segundo lang ang nakalipas. Ang anghel na kaharap niya ay isang demonyong bumubulong ng pagbabanta sa kausap nito sa cellphone. Pero alam ni Clara, at iyon ang kinatatakutan niya. Ang mansyon ng mga Villaluna ay paraisong maituturing. Malawak ang hardin, kumikinang ang mga kagamitan, at laging may halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa hangin. 10 taon nang naglilingkod si Clara dito, at sa 10 taon na yon, naging saksi siya sa paglaki ni Marco, mula sa isang binatang puno ng pangarap hanggang sa isang matagumpay na CEO. Kilala niya ang amo niya. Mabuti itong tao, mapagbigay, at higit sa lahat, uhaw sa isang tunay na pag-ibig na pupuno sa kalungkutan ng maagang pagkawala ng kanyang mga magulang. At dumating si Melissa, maganda, matalino, at may isang kwento ng buhay na kayang lumusaw sa kahit anong pusong bato. "Alam mo ba, Clara?" sabi ni Marco isang umaga, habang naghahain si Clara ng almusal. "Melissa is the one, I can feel it." Napangiti lang si Clara, isang pilit na nangiti. "Masaya po ako para sa inyo, sir." Sa hapagkainan, pinapanood ni Clara ang dalawa. Ang pag-aasikaso ni Marco kay Melissa, ang paraan ng pagtawa nito na parang musika sa pandinig ng kanyang amo. Pero may napapansin si Clara na hindi nakikita ni Sir Marco. Habang tumatawa si Melissa, ang mga mata nito ay hindi laging nakatingin kay Marco. Gumagala ang mga ito. Tinititigan ang mga antigong florera sa sulok, ang painting na nakasabit sa dingding, ang mga kandelabrang gawa sa pilak. Tila kinakabisado, tila tinatantiya ang halaga ng bawat isa. "Naalala ko nung bata ako," biglang kwento ni Melissa, at ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. "Napakaliit ng bahay namin, isang kahig, isang tuka. Minsan, pinag-aagawan pa namin ng mga kapatid ko ang isang pirasong tinapay." Hinawakan ni Marco ang kamay nito. "You don't have to worry about that anymore. I'm here now." Ngumiti si Melissa sa gitna ng kanyang mga luha. "Salamat, Marco. Ikaw ang anghel na pinadala sa akin." Napayuko si Clara at tahimik na umalis para kunin ang kape. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya maramdaman ang sinseridad sa kwento ni Melissa. Parang isang linya sa isang pelikula. Paulit-ulit. Perpektong binitiwan para sa tamang epekto. Isang ahas. Iyon ang salitang pumasok sa isip ni Clara. Isang magandang ahas na nakabalat kayo sa paraiso. Kinahapunan, habang naglilinis si Clara sa ikalawang palapag, narinig niya ulit ang boses ni Melissa mula sa loob ng silid nito. Bukas ang pinto ng balkonahe, kaya malinaw ang bawat salita. "Ano bang sinabi ko sa'yo? Huwag mo akong tinatawag sa cellphone na to." "Paano kung may makarinig?" Galit na bulong nito. May sinabi ang nasa kabilang linya. "Wala akong pakialam. Kailangan ko ng pera at ibibigay mo sa akin ang perang iyon. O gusto mong isabi ko sa kanya ang lahat?" Sandaling katahimikan. "Good. Siguraduhin mong hindi na siya magpapakita pa, kahit kailan." Iyon pala ang narinig ni Clara kaninang umaga. Ang buong konteksto. Isang pagbabanta. Isang transaksyon. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Marco
sa kabilang dulo ng pasilyo. "Love? Sino yang kausap mo?" tanong ni Marco. Nakita ni Clara kung paano muling nag-iba ang anyo ni Melissa sa isang iglap. Humarap ito kay Marco na may matamis na ngiti. "Ay wala, love. Yung dati ko lang na tiyahin, nanghihiram na naman ng pera. Alam mo na, para sa mga pamangkin ko." Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Sabi niya ulila na siya. Sabi niya wala na siyang pamilya. Parang gustong sumigaw ni Clara. Gusto niyang sabihin kay Marco ang lahat. Pero sino siya? Isa lang siyang kasambahay. Sino ang paniniwalaan ni Marco? Ang pinakamamahal niyang nobya o ang kanyang katulong? Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang hawak ang basahan. Dahan-dahan siyang tumalikod. Nagpa siyang lumayo na muna bago pa siya may masabing hindi dapat. Pero huli na ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Melissa. Nakatayo ito roon, hawak pa rin ang cellphone. Ang mga mata nito ay hindi na maamo. Malamig ang mga ito, matalas, at nakatitig ng diretso sa kanya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Melissa. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "May kailangan ka, Clara?" Hindi huminga si Clara. Ang mga mata ni Melissa ay parang dalawang punyal na handang tumusok sa kanya anumang oras. Ang nangiti nito ay nanatili, ngunit ang lamig sa likod niyon ay sapat na para panginginigin ang kanyang kaluluwa. "Ah, Ma'am Melissa?" Nagsalita si Clara, pilit na pinapakalma ang sarili. "Tinitingnan ko lang po kung kailangan niyo na ng bagong tuwalya para sa banyo." Isang palusot. Pero iyon ang unang pumasok sa isip niya. Tumagal pa ng ilang segundo ang titig ni Melissa bago ito tumango ng dahan-dahan. "Okay, siguraduhin mong malinis ha?" "Opo, ma'am." Mabilis na tumalikod si Clara. Ramdam na ramdam ang mga mata ni Melissa na nakasunod sa bawat hakbang niya palayo. Pagpasok niya sa linen closet, napasandal siya sa pader at napahawak sa kanyang dibdib. Ang kabog nito ay abnormal. Hindi ito simpleng hinala. Ito ay kumpirmasyon. Nakita ni Melissa ang takot sa mga mata niya. At alam ni Clara na nasiyahan ito sa nakita. Kinagabihan, hindi mapakali si Clara. Ang mga salita ni Melissa sa telepono ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Siguraduhin mong hindi na siya magpapakita pa. Sino ang siya? At bakit kailangan ng pera? Kailangan niyang malaman. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Sir Marco. Nang sigurado siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang bumaba patungo sa maliit na library ng mansyon kung saan naroon ang isang computer. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ito. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Melissa Reyes. Sinubukan niyang hanapin sa social media. Lumabas ang profile ni Melissa, isang perpektong koleksyon ng mga litrato niya kasama si Marco, mga mamahaling hapunan, mga biyahe sa ibang bansa. Walang bahid ng nakaraan, masyadong malinis, masyadong perpekto. Nag-isip siya, kung gusto mong itago ang nakaraan, buburahin mo ang lahat. Kaya sinubukan niya ang ibang paraan. Hinanap niya ang mga lumang account. Mga account na posibleng hindi na ginagamit. At doon, sa ilalim ng isang lumang social networking site, may nakita siya. Isang account na may pangalang Melly Reyes. Halos walang laman, pero may ilang natirang nakatag na litrato. Isa sa mga litrato ang kumuha ng atensyon niya. Isang group picture sa isang simpleng salo-salo. Naroon si Melissa, mas bata, mas payat, at may kakaibang kislap sa mga mata. At sa tabi niya, may isang lalaking nakaakbay sa kanya. Isang pamilyar na akbay, hindi pang kaibigan. Ang lalaki ay simple lang, nakangiti, at may pagmamahal sa paraan ng pagtingin nito kay Melissa. Hindi ito si Sir Marco. Kinabukasan, habang nag-aayos si Clara ng mga halaman sa sala, naramdaman niyang may papalapit sa kanya. "Clara!" Napalingon siya. Si Melissa may dalang 2 tasa ng kape. "Nagtimpla ako. Para sa'yo ang isa."
Nagulat si Clara. Naku, salamat po ma'am. Hindi na po kayo dapat nag-abala. Okay lang, sabi ni Melissa. Umupo sa isang silya malapit sa kanya. Ang kilos nito ay kaswal, pero ang mga mata nito ay mapanuri. Kumusta naman ang pamilya mo sa probinsya? Nanlamig ang tiyan ni Clara. Ayos naman po sila, ma'am. Mabuti naman, sabi ni Melissa, humigop ng kape. Mahirap ang buhay, di ba? Lalo na kapag malayo ka sa kanila. Kaya dapat ingatan natin ang mga trabahong tulad nito. Mahirap makahanap ng amo na kasing buti ni Marco. Isang babala. Iyon ang narinig ni Clara. Isang babala na nakabalot sa pekeng pag-aalala. Opo, ma'am. Maswerte po ako kay Sir Marco. Ngumiti si Melissa. Good. I'm glad we understand each other. Nang makaalis si Melissa, naiwan si Clara na nakatitig sa tasa ng kape. Hindi niya ito ininom. Para masigurado ang lahat, sinubukan niyang kausapin si Marco ng hapong yon habang inaayos niya ang mga papeles nito sa opisina. Sir Marco, natanong ko lang po, wala na po ba talagang ibang kamag-anak si Ma'am Melissa? Baka po kasi gusto niyo silang imbitahin sa kasal. Tumingin si Marco mula sa kanyang laptop. Ang mukha niya ay lumambot sa pagbanggit ng pangalan ni Melissa. Wala na, Clara. She's all alone. Imagine that. Ang tapang niya, di ba? To go through so much and still be so kind. That's why I love her. It's my job to protect her now. Tumango lang si Clara. Sarado na ang isip ni Sir Marco. Nahulog na siya ng tuluyan sa patibong. Mag-isa na lang siya rito. Gabi na nang matapos ang lahat ng gawain. Pagod na pagod si Clara na pumasok sa kanyang maliit na kwarto. Humiga siya sa kama at kinuha ang kanyang cellphone para sana i-text ang kapatid. Ngunit may isang mensaheng naghihintay para sa kanya. Galing sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Pero sapat na yon para manlamig ang buong katawan niya at tumindig ang lahat ng balahibo niya sa batok. Layuan mo si Melissa kung ayaw mong masunog ang buhay mo. Nabitawan ni Clara ang kanyang cellphone. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog, pero hindi niya ito pinansin. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang mga salita ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Hindi na ito isang simpleng pag-iimbestiga. Isa na itong laro ng buhay at kamatayan. Para kay Marco Villaluna, ang umaga ay may bagong kahulugan simula nang dumating si Melissa sa buhay niya. Hindi na ito simpleng pagsikat ng araw. Isa na itong pangako. Pangako ng mga ngiti, ng malambing na good morning, at ng pakiramdam na sa wakas, buo na siya. Habang pinapanood niya si Melissa na nag-aayos sa harap ng salamin, hindi niya maiwasang mapangiti. Naalala niya ang gabi kung kailan una silang nagkita, isang charity ball. Siya, ang CEO na pagod na sa mga pekeng ngiti at walang katapusang pagpapakilala. At si Melissa, isang volunteer na nagsasalita ng may puso tungkol sa mga batang tinutulungan ng foundation. Isang anghel. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. At hanggang ngayon, iyon pa rin ang tingin niya rito. You're staring, sabi ni Melissa. Nahuli siya sa salamin. I can't help it, sagot ni Marco. Lumapit at niyakap ito mula sa likod. I must be the luckiest man alive. Humarap si Melissa at hinalikan siya. Ako ang maswerte, Marco. May kinuha si Marco mula sa kanyang drawer. Isang pares ng eleganteng cufflink na may maliliit na diamante. Isuot mo mamaya sa party. A little gift? Marco, sobra-sobra na ang binibigay mo. Nothing's too much for you. Bulong niya. Makalipas ang 1 oras, abala na si Marco sa paghahanda para sa isang mahalagang meeting nang marinig niya ang boses ni Melissa mula sa kwarto. May tono ng pag-aalala. Marco, nakita mo ba? Ang alin na love? Sigaw niya mula sa banyo. Pumasok si Melissa, ang mukha niya ay balisa. Yung cufflink, yung bigay mo. I swear, nilagay ko lang dito sa ibabaw ng table. Baka nahulog lang, sabi ni Marco. Lumabas para tumulong sa paghahanap.
Hinalughog nila ang ibabaw ng mesa, ang sahig, ang mga sulok ng kwarto. Pero wala. Ang cufflink ay parang bulang naglaho. Nasaan na kaya iyon? Sabi ni Melissa, malapit nang maiyak. Napaka-importante noon sa akin kasi galing sa'yo. Niyakap siya ni Marco. Hey, it's okay. It's just a thing. Don't cry. Sumiksik si Melissa sa dibdib niya. Siguro nawala lang talaga. Bulong nito, sapat lang para marinig niya. Pero si Clara lang ang pumasok sa kwarto kanina para maglinis. Baka napag-initan niya ako dahil sa'yo. Agad na kumunot ang noo ni Marco. What? No. That's impossible. Humiwalay si Melissa at pinunasan ng pekeng luha. Sorry. Masama akong tao para mag-isip ng ganoon. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Si Clara pa ba? Napakatagal na niya sa'yo. Exactly. Madiing sabi ni Marco. Clara is loyal. She's family. Pero kahit sinabi niya iyon, may isang maliit na tinik na bumaon sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagkakasabi ni Melissa, puno ng pag-aalangan at takot, ay nagtanim ng isang butil ng duda. Isang napakaliit na butil, pero naroon. You're right. I'm sorry, sabi ulit ni Melissa at ngumiti ito ng pilit. Hayaan mo na. Mahahanap din natin yun. Hinalikan siya ni Marco sa noo. I have to go. May meeting ako. We'll look for it later, okay? Tumango si Melissa. Habang pababa ng hagdan, pilit na winawak ni Marco ang sinabi ni Melissa. Si Clara? Imposible. 10 taon. Sa 10 taon na yon, hindi nagbago ang dedikasyon ni Clara. Pero bakit yon iisipin ni Melissa? Si Melissa na walang masamang tinapay sa kahit sino. Nasa may pintuan na siya palabas nang mapansin niya ang isang basurahan na puno ng mga tuyong dahon at papel. Nakahanda para ilabas. Ito yung galing sa kwarto nila. Kinuha ito ni Clara kanina. May kung anong nag-udyok sa kanya. May isang bagay siyang itatapon. Isang lumang resibo mula sa kanyang bulsa. Nang may nakita siyang kumislap sa ilalim ng isang tuyong dahon, napahinto siya. Dahan-dahan niyang inabot ito. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. At nang itaas niya ang kanyang kamay, naroon ito, sa gitna ng kanyang palad. Ang nawawalang cufflink. Nakatitig siya roon. Ang metal ay malamig sa kanyang balat. Ang maliit na diamante ay kumikinang. Tila nangungutya sa kanya. Paano ito napunta rito? Sa basurahan na si Clara lang ang may hawak. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang alaala ng mukha ni Melissa na puno ng takot. Ang mga salita nito na pilit niyang kinalimutan. Si Clara lang ang pumasok sa kwarto kanina. Nagsara ang kanyang palad, mahigpit na hinawakan ng cufflink. Ang init ng kanyang dugo ay tila nawala. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Tumingin siya sa pasilyo patungo sa kusina, kung saan malamang ay nandoon si Clara. Ang boses niya, nang tawagin niya ang pangalan nito, ay seryoso at walang bahid ng init na dati laging naroon. Clara? Ang pangalan niya, nang binigkas ni Sir Marco, ay parang isang salitang banyaga. Malamig. Walang emosyon. Sa 10 taon, ngayon lang niya narinig ang ganitong tono mula sa amo. Lumabas si Clara mula sa kusina. Pinunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Sir Marco? Nakatayo si Marco sa may pintuan. Hindi niya ito tiningnan sa mata. Nakabukas ang palad nito at sa gitna niyon ay ang kumikinang na cufflink. It was in the trash, Clara. The trash you were about to take out. Parang may humaplos na yelo sa puso ni Clara. Naintindihan niya ang lahat sa isang iglap. Ang pagkawala, ang pag-aalala ni Melissa, ang pagtatanim ng duda. Ito ang laro ni Melissa at siya ang target. Sir, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay kalmado kahit ang loob niya ay nagngingit-ngit. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Alam niyo po na hinding-hindi ko magagawa ang ganyang bagay.
Tumingin si Marco sa kanya at ang nakita ni Clara sa mga mata nito ang mas masakit pa sa anumang salita. Pagdududa. Isang maliit na kislap ng kawalan ng tiwala na unti-unting pumapatay sa 10 taon ng serbisyo at katapatan. I want to believe you, Clara. I really do, sabi ni Marco at isinara ang kanyang palad. Pero mahirap intindihin kung paano ito mapupunta sa basurahan. Tumalikod ito at umalis. Hindi na hinintay ang sagot niya. Naiwan si Clara na nakatayo roon. Ang mga salita ni Marco ay umuukit sa kanyang puso. Hindi na siya isang tagamasidlang. Isa na siyang kalaban sa mata ni Melissa. At ang pinakamasakit, isa na siyang suspek sa mata ng taong pinagsisilbihan niya ng buong katapatan. Kailangan na niyang kumilos. Hindi na pwede ang patagong pagmamasidlang. Kinabukasan, nagpaalam siya. Sir, pwede po bang humingi ng isang araw na pahinga? May aasikasuhin lang po ako sa kamag-anak kong may sakit. Pumayag si Siyong, bumayag si Marco. Ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Alam ni Clara na iniisip nitong baka tumatakas siya, pero hindi niya iyon pinansin. Hindi siya nagpunta sa probinsya. Dala ang isang lumang address na nakuha niya mula sa social media. Pumunta siya sa isang parte ng Maynila na malayong malayo sa kinang ng mansyon. Isang lugar kung saan dikit-dikit ang mga bahay, masikip ang mga eskinita, at ang amoy ng usok at piniritong pagkain ay nakakapit sa hangin. Natagpuan niya ang address, isang maliit na apartment na kailangan na ng bagong pintura. Nag-aalangan siyang kumatok. Ano ang sasabihin niya? Isang matandang babae na nagwawalis sa tapat ang pumansin sa kanya. May hinahanap ka, Ineng? Eto na. Huminga ng malalim si Clara. Opo, Nay. Hinahanap ko po sana yung dati kong katrabaho, si Meli Reyes po. Dito daw po siya nakatira dati. Tinaasan siya ng kilay ng matanda. Meli? Ay, matagal nang wala yun dito. Nakabingwit yata ng mayaman kaya biglang naglaho. Tumibok ng mabilis ang puso ni Clara. Ganoon po ba? Sayang naman. May ipapadala lang po sana sa kanya. Naku, wala yun dito, sabi ng matanda, na tila gustong-gusto ang usapan. Ang pangalan niya ay Aling Nena, ayon sa mga tsismosa sa kanto. Ambisyosa yang batang yan, laging sinasabi, aalis siya sa kahirapan. E di heto, nakaalis nga. Nag-iisa lang po ba siya dito dati? Tanong ni Clara. Pilit na ginagawang kaswal ang boses. Hindi. May kasama siyang lalaki. Si Leo. Mabait na bata yon, pero simpleng construction worker lang. Kulang pa sa pangarap ni Meli. Humalakhak ang matanda. Laging nag-aaway yung dalawa dahil sa pera. Leo. Iyon ang pangalan ng lalaki sa litrato. Nagkunwari si Clara na nalulungkot. Kawawa naman pala. Akala ko pa naman masaya na sila. Umiling si Aling Nena at bumulong na parang nagbabahagi ng isang malaking sikreto. Mas kawawa yung isa pa. Sino po? Lumapit si Aling Nena. Ang boses ay mas mahina pa. May isa pa silang kasama. Isang anghel na bata. Nanigas si Clara. Narito na. Ang sagot sa lahat. Anak po? Tumango ang matanda. Oo, isang batang lalaki. Sayang, iniwan niya ang anak niya para lang sa pera. Halos isumpa ni Leo ang mundo nung umalis si Meli nang walang paalam. Naramdaman ni Clara na nanunuyo ang kanyang lalamunan. Ano? Ano po ang pangalan ng bata? Tumingin si Aling Nena sa malayo. Pilit na inaalala ang nakaraan. Nagtagal ito ng ilang segundo, pero para kay Clara, parang isang oras ang haba. Gabriel, sabi ng matanda sa wakas. Ang pangalan ng bata ay Gabriel. Gabriel, ang pangalan ay umaling-aungaw sa isip ni Clara habang nasa biyahe pabalik sa mansyon. Hindi lang pala kasinungalingan ang mga kwento ni Melissa, kundi isang buong buhay na tinalikuran. Isang anak, isang batang inabandona para sa ambisyon,
Mas masahol pa ito sa inaakala niya. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Gabi na at tila tulog na ang lahat. Pumasok siya sa kanyang kwarto, ang bigat ng kanyang natuklasan ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib. Paano niya sasabihin ito kay Sir Marco? Maniniwala ba ito sa kanya? Lalo na't nasira na ang tiwala nito dahil sa insidente ng cufflink. Kinabukasan, sinubukan niyang magtrabaho na parang walang nangyari, pero ang isip niya ay lumilipad. Paano niya patutunayan ang lahat? Nang hapon na yon, inutusan siya ni Marco na ayusin ang mga lumang gamit sa library ng kanyang yumaong ina. Habang nag-aayos ng mga libro at dokumento sa isang lumang aparador, may nahulog na isang folder. Pagbukas niya, laman nito ang mga papeles ng mga alahas ng pamilya, mga appraisal, mga resibo, at mga sertipiko. Isa sa mga sertipiko ang kumuha ng atensyon niya. Nakasulat dito, Certificate of Authenticity for the Villaluna Legacy Necklace. Ang kwintas, ang family heirloom na ibinigay ng ina ni Marco sa kanya bago ito pumanaw, na may bilin na ibigay ito sa babaeng pakakasalan niya. Ang mismong kwintas na isinuot ni Marco kay Melissa nung nag-propose ito. Binasa ni Clara ang mga detalye. Gawa sa purong platino, may isang malaking asul na diamante sa gitna at mayroong isang maliit na serial number na naka-laser inscribed sa gilid ng batong halos hindi makita ng mata. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na napakabaliw at napakadelikado, pero kailangan niyang subukan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na kinuhanan ng litrato ang sertipiko, lalo na ang parte ng serial number. Itinago niya ang folder at nagpatuloy sa paglilinis. Kailangan niya ng pagkakataon, isang pagkakataon para makalapit sa kwintas. At ang pagkakataon ay dumating ng gabing iyon. May isang maliit na dinner party sa mansyon para sa mga business partner ni Marco. Si Melissa bilang hostess ay suot ang kanyang pinakamagandang bestida at syempre, ang Villaluna Legacy Necklace. Si Clara ang nagsisilbi ng alak. Habang papalapit siya sa kinaroroonan ni Melissa, sinadya niyang matapilok ng bahagya. Oops! Ang red wine na dala niya ay tumapon, diretso sa puting bestida ni Melissa. Oh my God! Sigaw ni Melissa, gulat na gulat. Naku ma'am, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Sabi ni Clara. Ang kanyang mukha ay larawan ng pag-aalala. Kahit ang puso niya ay kumakabog sa tensyon. Agad na lumapit si Marco. Love, are you okay? My dress, it's ruined. Clara, clean this up. Love, halika. Magpalit ka ng damit. Sabi ni Marco. Sa pagmamadali, tinanggal ni Melissa ang kwintas at ipinatong ito sa isang maliit na mesa sa tabi niya bago siya tumakbo paakyat ng hagdan. Ito na ang pagkakataon ni Clara. Habang ang atensyon ng lahat ay na kay Melissa at habang nagkukunwari siyang nililinis ang natapong alak sa sahig, pasimple niyang inabot ang kwintas. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang camera at ginamit ang zoom function nito bilang parang magnifying glass. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Itinutok niya ito sa gilid ng diamante, sa mismong lugar kung saan dapat naroon ang serial number. Hinanap niya. Inikot. Tiningnan ang bawat anggulo. Wala. Malinis ang gilid ng bato. Walang kahit anong marka. Walang serial number. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Ang paghinga niya ay tila huminto. Hindi lang ito isang simpleng bato. Isa itong pekeng bato. Ang kwintas. Ang pinakamahalagang pamana ng pamilya, Villaluna, ay isang pekeng alahas. Ibinenta ni Melissa ang orihinal at pinalitan ito ng isang mumurahing kopya. Mas malala pa ito sa pag-abandona sa isang anak. Ito ay isang kalkuladong pagnanakaw, isang paglapastangan sa alaala ng ina ni Marco. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kwintas sa mesa ilang segundo bago bumalik si Marco. Ang kanyang puso
ay dumadagundong sa kanyang dibdib, hindi na dahil sa kaba, kundi dahil sa isang nakakakilabot na katotohanan. Ang babaeng pakakasalan ng kanyang amo ay hindi lang isang sinungaling, isa siyang magnanakaw. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang malaking entablado para kay Marco. Abot langit ang kanyang kasiyahan. Ang bawat sulok ay pinaplano para sa nalalapit na kasal. Tumatawag ang mga wedding planner, sinusukat ang mga kurtina, at pinipili ang mga bulaklak. Para sa kanya, ang lahat ay perpekto. Hindi niya alam na sa likod ng mga ngiti at pag-ayon ni Melissa sa lahat ng kanyang gusto, mayroong isang babaeng kinakabahan. Ramdam ni Melissa ang pagbabago sa mga titig ni Clara. Hindi na ito simpleng hinala. Mayroon ng bigat, mayroon ng alam. Ang insidente sa dinner party, ang aksidenteng pagkatapon ng alak. Alam ni Melissa na hindi yun aksidente. Sinusubukan siya ni Clara. At alam ni Melissa na kailangan na niyang tapusin ang laro. Isang hapon, habang si Marco ay nasa isang mahabang meeting sa opisina, isinagawa ni Melissa ang kanyang huling, pinakamatinding patibong. Pumunta siya sa study room ni Marco kung saan naroon ang isang maliit, ngunit matibay na safe. Alam niya ang kombinasyon. Ibinigay ito sa kanya ni Marco bilang simbolo ng lubos na tiwala. Pinuksan niya ito at kumuha ng isang malaking bundle ng cash. Perang nakalaan para sa mga emergency at biglaang gastos ng mansyon. Pagkatapos, gamit ang isang burner phone na matagal na niyang itinatago, tumawag siya sa isang kaibigan, isang eksperto sa paggawa ng mga pekeng dokumento. "Kailangan ko ng bank statement," sabi niya sa telepono. Isang malaking transfer mula sa account ng kumpanya ni Marco papunta sa isang probinsyal na account. Ibinigay niya ang pangalan ng kapatid ni Clara, isang pangalang nakuha niya mula sa maikling pagtatanong niya noon. "Siguraduhin mong magmumukhang totoo." Bilin niya bago patayin ang tawag. Gabi na nang umuwi si Marco, pagod ngunit masaya. Sinalubong siya ni Melissa sa pintuan, hindi ng isang halik, kundi ng mga mata na puno ng luha at takot. "Marco," sabi nito, nanginginig ang boses. May problema?" Agad na nag-alala si Marco. "What is it, love? Anong nangyari?" "Kanina kasi," simula ni Melissa, humihikbi. "Nakita ko si Clara na palihim na pumapasok sa study mo. Alam kong bawal pumasok doon, kahit sino, kaya nagtaka ako. Sinundan ko siya, at nakita ko siyang binubuksan ng safe." Kumunot ang noo ni Marco. "The safe? Imposible. Ikaw lang at ako ang nakakaalam ng kombinasyon." "Iyon din ang akala ko," sabi ni Melissa lalong umiiyak. Kaya noong umalis siya, kinabahan ako. Tiningnan ko. Marco, nawawala ang emergency cash. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. "What?" At hindi lang yan. Dugtong ni Melissa at inabot sa kanya ang isang papel na kararating lang sa pamamagitan ng isang private courier, isang pekeng bank statement. May nakita akong papel sa ibabaw ng mesa mo. Tila isang kumpirmasyon ng bank transfer. Kinuha ni Marco ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga detalye. Isang malaking halaga ang inilipat mula sa account ng kanyang kumpanya patungo sa isang savings account sa probinsya. Sa ilalim ng pangalan ng account holder, Ana Cruz. Ana Cruz, bulong ni Marco. Kapatid ni Clara. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isip ni Marco. Ang nawawalang cufflink, ang pag-aalinlangan niya. At ngayon, ito, isang ebidensya na hindi niya kayang ipagsawalang bahala. Ang sakit ng pagtataksil ay tila isang kutsilyong biglang itinirak sa kanyang likod. At ang gumawa nito ay ang taong itinuring niyang pamilya. Tumawag ako sa bangko. Pagsisinungaling ni Melissa. Kinumpirma nila, totoo ang transfer. "Marco,
Hindi ko alam kung bakit niya 'to ginagawa. Baka baka inggit o baka kailangan lang talaga ng pera? Hindi na nagsalita si Marco. Ang kanyang mukha ay naging isang blankong maskara ng galit at pagkadismaya. Tumawag siya sa kanyang personal na abogado at sa hepe ng kanyang security team. Pinapunta niya sila sa mansyon. Ang mga tauhan na binayaran na ni Melissa para kumpirmahin ang lahat ay mabilis na nag-imbestiga at gaya ng inaasahan, sinang-ayunan ang lahat ng sinabi ni Melissa. Ang transaksyon ay lehitimo. Ang pera sa safe ay nawawala. Ipinatawag si Clara. Pumasok siya sa library. Walang kamalay-malay. Nakita niya si Sir Marco, si Ma'am Melissa na umiiyak sa isang sulok at dalawang lalaking nakatayo na mukhang seryoso. "Bakit po, sir?" tanong niya. Hindi siya sinagot ni Marco. Tiningnan lang siya nito. Ang mga mata ay puno ng sakit at galit. Para kay Marco, ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Clara na kanyang pinagkakatiwalaan. Isa na siyang traidor, isang magnanakaw. Sa wakas, nagsalita si Marco, ang kanyang boses ay malamig at walang anumang bakas ng dating pagtingin. "Clara, iempake mo ang mga gamit mo." Natigilan si Clara. "You're fired! You're fired!" Ang mga salita ay binitiwan sa hangin. Hindi parang isang sigaw, kundi parang isang hatol. Walang pag-aalinlangan. Walang puwang para sa apela. Hindi nagsalita si Clara. Para saan pa? Nakita niya ang lahat sa mga mata ni Sir Marco. Ang huling sinag ng tiwala ay namatay na. Pinalitan ng isang malamig at matigas na pader ng pagkadismaya. Sa likod nito, sa isang sulok, nakita niya ang bahagyang pagngiti sa mga labi ni Melissa bago ito muling nagtago sa likod ng kanyang mga pekeng luha. Panalo na si Melissa. Tumangulang si Clara isang beses. Isang tango na nagsasabing naiintindihan niya, hindi na kailangang ulitin pa. Tumalikod siya at tahimik na naglakad palabas ng library. Ang paglalakad, pabalik sa kanyang maliit na kwarto, sa dulo ng pasilyo, ang pinakamahabang paglalakad sa buong buhay niya. Ang bawat dingding ng mansyon ay tila nangungutya sa kanya. Ang mga kasamahan niyang kasambahay ay napapatingin. Puno ng awa at takot ang kanilang mga mata bago mabilis na umiwas. Walang gustong madamay, walang gustong magsalita. Sa kahariang ito, si Melissa na ang bagong reyna at siya, si Clara, ay isang taksil na pinalayas. Sa loob ng kanyang kwarto, ang lugar na naging tahanan niya sa loob ng 10 taon, sinimulan niyang iligpit ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga damit, ang iilang libro, ang isang maliit na litrato ng kanyang pamilya sa probinsya. Ang bawat bagay na hinahawakan niya ay may kasamang alaala ng buhay na biglang ninakaw sa kanya. Hindi siya umiyak, tila naubos na ang kanyang mga luha. Ang nararamdaman niya ay hindi lungkot, kundi isang malalim at nanunuot na lamig. Ang lamig ng kawalang katarungan. Nang dala na niya ang kanyang maliit na maleta, dumaan siya sa sala sa huling pagkakataon. At doon, nakita niya sila. Nakaupo si Marco sa sofa at si Melissa ay nakasandal sa kanyang balikat. Hinahaplos nito ang kanyang braso na para bang ito ang biktima, na para bang ito ang kailangang damayan. Nag-angat ng tingin si Melissa at nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit na hindi nakatingin si Marco, isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Melissa. Isang ngiti ng absolutong tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, "Tapos ka na." Iyon ang huling imahe na baon ni Clara habang tinatalikuran niya ang lahat. Narinig niya ang dahan-dahang pagsara ng malaking gate ng mansyon sa kanyang likuran. Isang tunog na pinal at nagsasara sa isang kabanata ng kanyang buhay. Tumingala siya. Ang mansyon, na dati simbolo ng kanyang dedikasyon at serbisyo, ngayon ay mukha ng isang malaking monumento ng kasinungalingan. Sumakay siya ng bus, walang eksaktong patutunguhan. Umupo siya sa tabi ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan.
Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, wala siyang trabaho, wala siyang tahanan, wala siyang amo na kailangang pagsilbihan, wala siyang direksyon. Ang bigat ng lahat ay biglang bumagsak sa kanya. Napayuko siya at sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa hanggang sa ang kanyang mga balikat ay nagsimula nang manginig. Umiyak siya ng tahimik, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Ang sakit ng pagtataksil mula sa taong ipinangako niyang proprotektahan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang bulsa. Naramdaman niya ang malamig na metal ng kanyang cellphone. Ang cellphone kung saan nakatago ang nag-iisang ebidensya na hawak niya. Ang litrato ng sertipiko ng kwintas. Bigla siyang napahinto sa pag-iyak. Hindi. Hindi pa ito tapos. Pinalaya siya, oo. Siniraan. Tinanggalan ng lahat. Pero hindi pa siya talo. Hindi ito tungkol sa paglilinis ng kanyang pangalan. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kay Sir Marco. Tungkol sa pagliligtas sa kanya mula sa ahas na malapit na siyang tuklawin ng tuluyan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matigas. Determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang numero doon na matagal na niyang itinatago. Isang dating kaibigan ng kanyang ama. Isang retiradong pulis na ngayon ay isang private investigator. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang bawat ring ay tila isang martilyo na pumupukpok ng bagong pag-asa sa kanyang dibdib. Nang may sumagot sa kabilang linya, huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses nang siya ay magsalita ay hindi na boses ng isang biktima. Ito ay boses ng isang mandirigma. Tito Romy, si Clara po ito. Kailangan ko ng tulong mo. Wala akong tiwala sa'yo, sabi ni Leo. Ang mga mata niya ay puno ng pagdududa. Nakaupo sila sa isang maliit at maingay na karinderya, malayo sa lugar kung saan siya unang naghahanap. Sa tulong ng koneksyon ni Tito Romy, ang private investigator, natunto nila si Leo sa loob lang ng 2 araw. Nagtatrabaho pa rin siya sa construction at mag-isang itinataguyod ang anak. Si Gabriel, na ngayon ay mga 4 na taong gulang, ay tahimik na naglalaro ng isang laruang kotse sa tabi. Walang kamalay-malay sa bigat ng pinag-uusapan ng mga nakatatanda. Naiintindihan ko po, mahinahong sagot ni Clara. Ang hitsura niya ay iba na. Wala na ang uniforme ng kasambahay. Nakasuot siya ng simpleng pantalon at t-shirt, pero ang tindig niya ay may bigat na wala roon dati. Hindi niyo po ako kilala, pero pareho po tayo ng gustong protektahan. At sino naman yon? Mapangutyang tanong ni Leo. Yung milyonaryo? Bakit ko siya tutulungan? Dahil sa kanya, iniwan kami ni Melly. May bahid ng sakit at galit sa boses niya, isang sugat na malinaw na hindi pa naghihilom. Umiling si Clara. Hindi po si Sir Marco, ang anak niyo po. Natigilan si Leo. Napatingin siya kay Gabriel na ngayon ay nakatingala sa kanila. Ang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka. Pakakasalan na ni Melissa si Sir Marco. Pagpapatuloy ni Clara. Kapag nangyari yon, tuluyan na niyang isasara ang pinto sa nakaraan niya. Tuluyan na niyang kakalimutan na may isang Gabriel na naghihintay sa kanya. Gusto niyo po ba yon, na lumaki ang anak niyo na itinatago na parang isang maruming sikreto? Ang mga salita ni Clara ay tumama kay Leo. Mas mabigat pa sa kahit anong suntok. Alam niyang totoo ang bawat isa. Gabi-gabi, tinatanong siya ni Gabriel kung nasaan ang kanyang mama. At gabi-gabi, kailangan niyang gumawa ng mga palusot. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay mas mahina na. Guluhin ang kasal? Mag-eskandalo? Para saan? Para kamuhian niya ako lalo? Hindi po para sa inyo, git ni Clara. Para po kay Gabriel, para malaman ng lahat ang totoo, at para na rin po mailigtas si Sir Marco
mula sa isang pagkakamali na sisira sa buong buhay niya. Nakita ni Clara ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Leo. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato ng sertipiko ng kwintas. Ito po ang Villaluna Legacy Necklace, ang pinakamahalagang alahas ng pamilya nila. At ito, sabi niya, ipinakita ang isang malabong litrato ng kwintas na suot ni Melissa na kuha mula sa isang magazine. Ito po ang suot niya ngayon. Pekeng-peke. Ikinuwento ni Clara ang lahat. Ang pagnanakaw, ang mga kasinungalingan, ang pag-frame up sa kanya. Habang nagsasalita si Clara, dahan-dahang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Leo. Ang pagdududa ay napalitan ng pagkaunawa at pagkatapos ng isang tahimik na galit. Galit hindi para kay Marco, kundi para sa babaeng minsan niyang minahal. Ang Melissa na kilala niya ay ambisyosa. Oo, pero hindi niya akalaing kaya nitong maging ganito kasama. Lagi niyang sinasabi sa akin noon, bulong ni Leo, na gagawin niya ang lahat para makaalis sa kahirapan. Hindi ko lang alam na kasama pala sa lahat ang pagbebenta ng kaluluwa niya. Napatingin siyang muli kay Gabriel na ngayon ay yumayakap na sa kanyang binti. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Leo, tila ba kasabay noon ay ang pagpapakawala sa huling piraso ng pagmamahal niya para kay Melissa. Anong plano mo? Tanong niya, at sa pagkakataong ito, may determinasyon na sa kanyang boses. Ipinaliwanag ni Clara ang kanyang plano. Mapanganib, magulo. Posibleng hindi gumana, pero ito lang ang tanging paraan. Nakinig ng mabuti si Leo. Pagkatapos magsalita ni Clara, tumahimik ang paligid sa pagitan nilang dalawa. Tanging ang ingay lang ng karinderya ang maririnig. Ilang sandali pa, tumango si Leo. Gagawin ko. Nakahinga ng maluwag si Clara. Sa wakas may kakampi na siya. Dumating ang araw ng kasal. Isang perpektong araw. Asul ang langit. At ang simbahan ay napupuno ng mga puting bulaklak at mga taong nabibilang sa alta sosyedad. Sa labas, sa di kalayuan, nakatayo si Clara sa likod ng isang malaking puno. Ang puso niya ay kumakabog. Sa tabi niya si Leo, hawak ng mahigpit ang kamay ni Gabriel. Ang bata ay nakasuot ng isang maliit na suit. Tila isang munting anghel na walang kamalay-malay na siya ang magiging sentro ng isang bagyo. Handa ka na ba? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Tumingin si Leo sa pinto ng simbahan, pagkatapos ay sa kanyang anak. Huminga siya ng malalim, ang kanyang dibdib ay puno ng kaba at isang kakaibang tapang. Tumango siya para kay Gabriel. Sa loob ng simbahan, ang hangin ay puno ng solemnya at matamis na amoy ng mga bulaklak. Tumutugtog ang organ, isang marahan at banal na himig. Nakatayo si Marco sa altar. Ang kanyang puso ay pinaghalong saya at isang hindi maipaliwanag na kaba. Perpekto ang lahat. Si Melissa ay dahan-dahang naglalakad sa aisle, isang diyosa na nakasuot ng puti. Ang nangiti nito ay kasing liwanag ng araw. Ang lahat ng bisita ay nakatingin sa kanya, humahanga. Para kay Marco, ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Pero habang papalapit si Melissa, isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang mukha ni Clara noong araw na pinalayas niya ito. Ang tahimik na pagtanggap nito sa kanyang hatol. Ang dignidad sa gitna ng kahihiyan. Isang mabilis na pagdududa ang dumaan sa kanyang puso. Isang tanong na pilit niyang winawaksi. Paano kung nagkamali ako? Iwinaksin niya ito. Huli na ang lahat para sa mga pag-aalinlangan. Nasa harap na niya si Melissa. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito. Kahit na nakangiti ito, ng matamis. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay tila lumulutang sa hangin. At kung mayroon mang sino man dito na mayroong dahilan kung bakit ang dalawang taong ito ay hindi dapat pag-isahin sa banal na matrimonyo,
magsalita na ngayon, o manahimik, magpakailanman. Isang tradisyonal na linya, isang tanong na halos walang sumasagot. Pero sa pagkakataong ito, mayroong sagot. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng simbahan ang bumasag sa katahimikan. Napalingon ang lahat. Ang himig ng organ ay biglang natigil. Sa bukana ng simbahan, nakatayo si Clara. Hindi nakasuot ng uniforme, kundi ng simpleng bestida. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sa tabi niya, nakatayo si Leo at hawak nito sa kamay ang isang batang lalaki na nakatingin sa paligid ng may pagtataka. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Clara? Ngunit ang reaksyon niya ay walang-wala kumpara sa reaksyon ni Melissa. Ang nanggiti sa mukha nito ay biglang naglaho, na parang isang maskarang biglang hinubad. Napalitan ito ng isang ekspresyon ng purong takot at gulat. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala at naging kasing puti siya ng kanyang bestida. Melissa? Bulong ni Marco. Nakita ang pagbabago sa kanyang mapapangasawa. Sino sila? Tanong ng isa sa mga bisita. Anong ginagawa ng katulong dito? Hindi sila pinansin ni Clara. Dahan-dahan siyang naglakad sa aisle, kasunod si Leo at Gabriel. Bawat hakbang niya ay may bigat at determinasyon. Huminto sila sa harap ng altar. Anong ibig sabihin nito, Clara? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay naguguluhan. Tumingin si Clara hindi sa kanya, kundi kay Melissa. Ma'am Melissa, may mga bisita po kayong hindi nyo naimbitahan. Nagsimulang manginig si Melissa. Hindi ko sila kilala. Palabasin nyo sila. Security. Ngunit huli na. Si Leo, sa isang boses na malinaw at matatag, ay nagsalita. Hindi mo na ba ako naaalala, Meli? Napaatras si Melissa. Ang pangalang Meli ay isang multo mula sa nakaraang pilit niyang ibinabaon. At pagkatapos, ang pinakamatindi, ang maliit na boses ni Gabriel na puno ng pananabik at pagkalito ay tumawag. Mama? Bumitaw ang bata mula sa pagkakahawak ni Leo at tumakbo. Yumakap ito sa mga binti ng bestida ni Melissa. Mama, sabi ni Papa, pupuntahan ka natin. Ang buong simbahan ay napuno ng bulungan. Ang lahat ng mata ay nasa kanila. Hindi kita anak. Sigaw ni Melissa, pilit na itinutulak ang bata. Ngunit si Gabriel ay lalong yumakap. Hindi ko kayo kilala. Melissa, anong nangyayari? Tanong ni Marco. Ang kanyang mundo ay nagsisimula ng gumuho. Kasinungalingan lahat yan, Marco. Pakanayan ng babaeng yan. Dinuro ni Melissa si Clara. Gusto niyang sirain ang kasal natin dahil inggit siya. Pero ang pagtanggi ni Melissa ay lalong nagdiin sa kanya. At si Clara, alam niyang kailangan niya ng panghuling alas. Ang coup de grace. Hindi lang po iyan ang kasinungalingan niya, Sir Marco. Sabi ni Clara, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. May sinenyasan siya sa may pinto. Isang matandang lalaki na may dalang maliit na maleta ang pumasok. Isa siyang kilalang gemologist, isang eksperto sa alahas na pinakiusapan ni Tito Romy. Ang kwintas na suot niya, sabi ni Clara, itinuro ang Villaluna legacy necklace na kumikinang sa leeg ni Melissa. Ang pamana ng inyong ina ay peke. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga bisita, lalo na sa mga matatandang kaibigan ng pamilya Villaluna na kilala ang alahas na yon. Sinungaling! Sigaw ni Melissa, hinawakan ng kwintas. Kung ganoon, patunayan niyo po. Hamon ni Clara. Hayaan niyo pong suriin ni Mr. Del Rosario ang kwintas. Dito mismo, sa harap ng lahat. Nagpanik si Melissa. Napatingin siya kay Marco, naghahanap ng tulong, pero ang nakita niya sa mga mata ni Marco ay hindi na pag-ibig, kundi isang malamig at lumalaking hinala. Dahil sa titig ni Marco, walang nagawa si Melissa kundi dahan-dahang tanggalin ang kwintas at ibigay sa gemologist. Ang ilang minutong pagsusuri ay parang isang walang hanggang paghihintay.
Kinuha ng eksperto ang isang maliit na loop. Tiningnan ng bato ang pagkakakabit, ang serial number o ang kawalan nito. Humarap ang gemologist kay Marco. Ang kanyang muka ay seryoso. Mr. Villaluna, sabi nito sa isang boses na dinig ng lahat. I'm sorry to say, but this is a very good replica. But it is, without a doubt, a fake. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Marco. Ang huling piraso ng kanyang pagtanggi ay gumuho. Napasigaw si Melissa. Hindi, hindi totoo yan. Pero wala nang naniniwala sa kanya. Ang katotohanan ay nakalatag na sa harap ng lahat, masakit at hindi mapagkakaila. Tumingin si Marco mula sa umiiyak na mukha ni Melissa sa naguguluhang mukha ng batang nakayakap sa kanya at sa wakas, sa mukha ni Clara, ang babaeng sinaktan niya, pinalayas at hindi pinaniwalaan. Ang mga mata ni Clara ay hindi puno ng paghihiganti, kundi ng lungkot. Lungkot para sa kanya. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang pinapangarap na pag-ibig, ang kanyang buong katotohanan, lahat ay gumuho sa isang iglap. Sa harap ng Diyos, sa harap ng lahat ng taong kilala niya, sa altar ng kanyang mga pangarap, lumipas ang ilang linggo. Ang eskandalo sa kasal ng taon ay naging usap-usapan sa bawat sulok ng alta sosyedad. Pagkatapos ng revelasyon sa simbahan, si Melissa ay parang bulang naglaho, dala ang kanyang mga kasinungalingan at ang kahihiyan. Walang nakakaalam kung nasaan siya at walang nagtangkang maghanap. Ang mansyon ng mga Villaluna ay naging isang malungkot at tahimik na lugar. Para kay Marco, ang bawat silid ay isang paalala ng kanyang katangahan. Ang bawat sulok ay may anino ng isang pekeng pag-ibig na minsan niyang pinaniwalaan. Ang mga bulaklak na para sana sa kasal ay matagal nang nalanta. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang opisina at nakatitig sa kawalan, napagtanto niya kung ano talaga ang kulang. Hindi ang tawa ni Melissa, hindi ang mga matatamis nitong salita. Ang kulang ay ang tahimik na presensya ni Clara. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa pasilyo, ang amoy ng kapeng laging nakahanda sa umaga. Ang pakiramdam na may isang taong laging nandyan, isang taong tapat hindi dahil sa pera, kundi dahil sa respeto at pagmamalasakit. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse. Kailangan niyang itama ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya. Natagpuan niya si Clara sa isang maliit na coffee shop sa isang simpleng distrito ng lungsod. Sa tulong pa rin ni Tito Romy, nalaman niya kung saan ito nagsimulang magtrabaho. Nakasuot ito ng uniforme ng barista, nagpupunas ng mesa, isang ngiti ang ibinibigay sa mga customer. Mayroon siyang kapayapaan sa kanyang mga mata, isang kapayapaan na matagal nang nawala kay Marco. Naupo siya sa isang mesa sa sulok. Nang makita siya ni Clara, sandali itong natigilan bago tumango at tinapos ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit ito hindi bilang isang barista, kundi bilang ang Clara na dati niyang kilala. Sir Marco, sabi nito, ang boses ay kalmado. Clara, sabi ni Marco, at naramdaman niya ang isang buhol sa kanyang lalamunan. Nahirapan siyang mahanap ang mga tamang salita. I'm sorry. Isang simpleng salita. Pero para sa kanya, dala nito ang bigat ng lahat ng kanyang pagsisisi. I'm so sorry, Clara. Sa lahat. Sa hindi ko paniniwala sa'yo. Sa paraan ng pagtrato ko sa'yo. I was blind. Tinitigan lang siya ni Clara. Walang galit sa mga mata nito. Walang panunumbat. Tanging pag-unawa. Tapos na po yon, sir. Hindi, giit ni Marco. Hindi pa tapos hanggat hindi ko na itatama. Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang coat. Isang tseke. This is for you. Bayad para sa lahat ng pinsala at 10 taon ng serbisyo mo na hindi ko man lang nabigyan ng halaga. Tiningnan ni Clara ang sobre. Pagkatapos ay umiling ito ng dahan-dahan. Hindi niya ito kinuha.
Hindi ko po kailangan yan, Sir Marco. Sabi niya, ginawa ko po ang lahat ng yon dahil sa katapatan ko sa pamilya nyo, sa alaala ng mga magulang nyo, at sa inyo. Hindi po nababayaran ng pera ang katapatan. Ang mga salita niya ay tumagos sa puso ni Marco. Sa isang mundong puno ng mga taong tulad ni Melissa na handang pumatay para sa pera, narito ang isang babaeng tinatanggihan ito dahil sa prinsipyo na tahimik si Marco, napayuko. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang lalim ng kanyang pagkukulang. Clara, sabi niya ulit, mas mahina na ang boses. Bumalik ka na sa mansyon. Nag-angat ng tingin si Clara. Please, pagpapatuloy ni Marco. Hindi bilang kasambahay. The mansion needs someone to manage it. Someone I can trust. Hindi ko na kayang magtiwala sa kahit sino, maliban sa'yo. Ito ay higit pa sa isang job offer. Ito ay isang pakiusap. Isang pag-amin na kailangan niya ng tulong, na kailangan niya siya. Hindi agad sumagot si Clara. Tumingin siya sa labas ng bintana ng coffee shop, sa mga taong naglalakad, sa buhay na simple at payapa. Pagkatapos, tumingin siyang muli kay Marco. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti, walang bahid ng lungkot o sakit. Pag-iisipan ko, Sir Marco. Sa pagkakataong ito, ang Sir Marco ay hindi na tunog ng isang empleyado sa kanyang amo. Ito ay tunog ng paggalang sa pagitan ng dalawang taong nagkamali, nasaktan, at ngayon ay handa nang magsimula muli. Tumango si Marco at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala. Pag-asa. Hindi niya alam kung babalik si Clara, pero sapat na ang nangiting iyon. Isang pangako na ang katapatan, kahit gaano pa subukin, ay laging hahanap ng paraan para maghilom, magpatawad, at magbigay daan sa isang bagong simula.